Investment, according to dictionary, Merriam-Webster, sabi niya, it's where you allocate your resources. Investment or investing is where you allocate your resources nga expectarum and you expect productivity or result or return. No, ag-invest ka, kahit nga sa uwan, ag-expectar ka mat, nga ag-gain ka. Okay? Kaya nga sabi ko, actually, dapat ang title ng aking to, kung saan ka nag-i-invest, doon ka nag-gain eh. Totoo, di ba? Where you spend your time, when you invest your time, okay, doon ka nag-gain. Ang dami dito, na we waste ang time nila. Tapos kunada nag-flunk da school da. Why? Because they did not invest in studying. They invest in watching the Netflix or the YouTube. Okay? Sa mga panahon ngayon, na ang mindset ng tao ay panay investment, paano naman ang mga Kristiyano? Ano naman ang investment natin? In Galatians chapter 6 verse 7, dito tayo magbe-base ngayon. Ang daming verses if we talk on investment. Sabi sa Galatians 6:7. Lahat nga po tayo at basahin natin to. Kung wala kayong Bible, nasa screen. Everybody stand. Let's read the Bible where we will start our message this morning. Ready, read. Amen. Lord, agyaman kami kadagito yung sasaom. Okay. Agyaman kami idatagmiken ka. Nga si Kaapo Diyos, ti mangilawlawag iti mensahim, rumwar kami kadi nga nakaadal kami, Apo Diyos. Lord, we will come out victorious, we will come out learned, Lord God. We will not be defeated, Lord God. Hallelujah. Lord, kas adalon mi dagiti sasaom, iparangarang mo dagiti planom kada kami so that we will live a victorious Christian life, Lord. Agyaman kami, let your words be clear to each and every one of us. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. O pwede tayong maupo. Mga kapatid, see, ang salita ng Diyos ay malinaw. Amen? Hindi natin madadaya ang Diyos. Totoo? Pwede nating dayain ang ating sarili, pero ang Diyos, we cannot, hindi natin madadaya ang Diyos. Alam ng Diyos what we are doing, what we are thinking, kung ano ang tinanim mo. Okay? And sabi niya, a man reaps what he sows. Ano ba yan sa Ilocano? Ada ba makaya? Ije Ilocano? Pakibasa man, sino ada Ilocano na? Amen. Anyan tuman nga imulan ti tao, apitan ng tumot. Okay? So, the Bible teaches about panagmula ken panagapit. Ket no adda ti imulam, adda apitem. No nagmula ka ti basit ti apitem. Okay? But this morning, okay? Tignan nyo to maraming Kristiyano, matagal nang uma-attend sa church, matagal nang nakikinig, matagal nang alam pero maraming alam pero parang walang nagbabago sa buhay. Okay? May knowledge pero walang growth. May attendance pero walang transformation. Totoo? Parang wala akong narinig. We have the form of godliness, pero compromising pa rin. Bakit? Kasi pwedeng kahit matagal na tayong mananampalataya,
kung mali yung pinag-i-investan natin. Diba? Tandaan natin, hindi nasusukat ang maturity natin sa tagal natin sa church, kundi sa tamang investment natin sa Lord. So now I will share to you the first one, investing in honoring relationship. Dagdagan mo ngayon, anak. Lagyan mo ng honoring. Investing in honoring relationship. Okay. So ang pinag-uusapan dito, tao. Pag relationship, tao. Maraming may relationship sa dog. Okay. Pero ang pag-uusapan natin, yung relationship natin sa tao. Okay? When we talk of honoring, okay, investing in honoring, okay, kailangan maintindihan natin to. There's a difference between honoring and respecting. Yung honor, okay, nanggagaling yan sa puso. Okay? Respect is earned. Okay? That is based on the attitude, on the behavior, that is respect. Okay? Ang honor is freely given. It's not like respect. Marespeto mo siya because I earned it. Okay? Gumawa ako ng mabuti sa iyo. Maayos ako sa iyo, that's why you respect me. But when we talk of honor, okay? If we talk on honor, nanggagaling yan sa puso because of the position they held in your heart. Okay. So, marami tayong pwedeng pag-usapan sa honoring relationship. You honor your children. Bakit? Because of the position na anak mo siya eh. You honor your father and mother because yung position, nanay at tatay mo yan eh. Okay? Hindi na nila kailangang, they don't need to earn that from you. We don't have to earn it so that you can honor us. As parent, as a child, you can honor your parent but you don't respect them. And that is wrong. Okay? When we honor our parents, okay, it should come with respect. Okay? We honor our children, we respect our children, okay? Anak mo yan eh. Okay? Your friend, you respect your friend. Kasi nag-gain niya nag-gain niya yung attention mo. Maayos siya sa iyo. Yung trust mo nag-gain niya. Kaya you trust, you respect your friend. So, nakita niyo yung difference ng honoring and respecting. Respecting is earned. Honoring is freely given. So, when I said investing in honoring relationship, pag-usapan natin ang marriage relationship. In Ephesians 5:33, kung ma-flash nyo ito, okay? Sabi sa Ephesians, sa mga may Bible, tignan ninyo ang Ephesians chapter 5 verse 33. Let the wife respect her husband. Mga husband, sabihin nyo nga, let the wife respect her husband. Okay. Yun ang nakasulat sa King James. Okay. And let the husband love his wife. Mga asawang babae, sabihin nyo nga, husband, love your wife. Alam nyo, this is one of the most neglected investment. Idinalpas ti panagasawan, kaslangan alpasen. Okay?
After dating, okay, andun pa yung respect. Nung time ng dating, nandun pa yung respect. Nung time ng courtship, nandun pa yung honor. Pero after marriage, na-neglect si respect at si honoring. This is one of the most neglected investment. Alam nyo, relationship grows where honor is invested. You cannot expect loyalty without honor. Ang daming asawang lalaki nagkakamali, nagkakaroon ng fling sa labas because nawawala yung honor and respect sa kanila. Aray. Oh, wala sa harvest. Kung meron dito, makinig kayo. Okay? Dahil hindi pa huli ang lahat. Ang Lord nagtuturo sa atin. Healthy marriages, you cannot expect na may healthy marriage without honoring. Okay? O hindi lang ito sa asawang lalaki. Husbands, if you stop loving your wife, okay, or showing them your love, okay, baka maramdaman nyo there will be slowly drifting. Okay? You have to understand honor is a seed. Dishonor is also a seed. Okay? Anya ti seed? Bukal da ito'y. If you no ti bukal kat imulam, no ti ayat kat imulam, no ayatem ni asawam nga kas di panagayat mo ti bagim, what do you expect in return? Anong sabi sa Galatians kanina? No anya ti imulam, isuti apitem. Okay? No agmula ka ti ayat kini asawam, that's why, church, if we want change in everything we do, especially in the marriage relationship, ikaw na nakikinig ngayon, change starts in me because when I change, everything changes. Pwede ba nating maging motto ito? Ngayong May and June, when I change, no agbalbaliwak, agbalbaliwmet, dagitiso, dagiti adda ijay, naglawlaw ko. When I change, everything changes. When I change the way I speak to my children, dati bugkaw. Tata agsardo nga man laenganen. Magtataka na sila. Agsardong damutin. The Bible, don't be confused. Haan nga ulbud ti Biblia. No anya ti imulam isu ti apuitem. When you sow silence, you reap silence. When you sow love, in return, lagi kong sinasabi pag February, pagka nagse-celebrate tayo ng mga couples months, lagi kong sinasabi, if you want your husband to treat you like a queen, treat them like a king. If you want your husband to if you want your wife to treat you like a king, treat them like a queen. Hindi lang chine-checkmate ang king at queen. Okay? You see, even in the check, pinapanood ko yung mga anak ko nagpi-play ng check. Ti bishop isugba na ti biyag na protektaran na laeng DJ Ari ken Reyna. Okay. Nagaduti maisubsubba to protect the king and queen. That's in the game. But what is true in the natural is also true in the spiritual. Adu dagiti mabalin tayo nga isikripisyo tapno protektaran tayo ti marriage relationship tayo. No ti asawa nga babae. Okay. Masapol nga istadiyon tayo isuda. The same way. Sige, wag na nating babae at lalaki. As spouses, okay?
Adalan tayo gagayam ken kakabsat. To plant a seed of honor to them. You want them to honor us? Plant a seed of honor. Because once you dishonor your spouse, dishonor comes back to you. Totoo? When we invest in respect, when we invest in patience, when we invest in loyalty, when we invest in humility, we are creating an atmosphere where relationship grows strong. Litin ko. No, ag-invest tayo. Iti respeto, iti anos, iti loyalty, iti panagpakpakumbaba. We are creating an atmosphere where relationship grows strong and healthy. Okay. Agbirok aya dagiti asawa nga lalaki ijay ruwar numapnek da ijay uneg ti pagtaengan. Saan? Although many says men are born polygamous, no. Okay. They can restrain themselves if they know that they have a wife waiting. Kasi andun yung honor. Andun yung love. Ang daming pag nag-asawa na 5 years after the marriage drifted. Okay. So kitaan nyo dagiti artista, susukat dagiti asawa da. Okay. Salamat ta saan tayong artista. Amen? A marriage dies when honor slowly disappears. Sabi ko kanina, pwede ko siyang i-respect because he earned my respect. But honor is a posture of the heart. Paano na ito nag-i-start? Honor disappears when we start, amoy di ay sarcastic nga pa nagsasao, sarcasm. Nagpintas ti sa lutsod. Sarkastiko ti sungbat. Pinapractice nyo ito. Ngayong umaga, mag-check na kayo. Takamintupay. Almost, ilang years na tayo, Pastor? 1984. 1986 kami gayam nag-asawa. 2026 na ngayon. 40 years. No daddu maadda pay laeng ti saan nga ubiso nga sumbat, ija umiso nga sa lutsod. Okay. And we need to, lahat ng ito na pag-uusapan. Okay. A relationship is a living organism. Living, kahit na nga sa uwan, si bibiyag, adabiyag na, pwedeng malaylay, pwedeng mag-thrive, pwedeng rumangpaya. Okay. But a living organism needs food. It needs water. It needs love. It needs care. It needs respect. It needs honor. Okay? Ijay tupay kayo. Maaywanan. Ma-honor. Saan nga, di na pan tayo nagkamping, di ba? Iparit na nga lansaan. How much more sa relationship? Disrespect. Relationship honoring dies when we start disrespecting. Ano ba yung disrespecting? Example, you talk behind their backs. Please avoid chismissing your husband. It finds its way to them. There's a difference when you testify the goodness of God to encourage others. Ngam DJ intentional. Aga at dublan ni saya. You see, nakita yo, di ibagbagak.
nilakay ko. Nakapuspustura. O mabirok na. I'm sorry, but it's time. Basaan ko madagiti adda jarwarda tayo. Hindi pa huli ang lahat. We can start afresh. Kung nangyayari itong mga ito, we can start afresh. Pwede ba nating subukan? Yun ba? Mabalin ba nga agtugaw tayo after you hear this, nangyayari ito sa ating mga pamilya, pwede ba tayong maupo? Kasi many couples, they live together in the same house. They sleep in the same room. They worship together in the same church. They raise their children in the same house. But the relationship is slowly drifting apart. Dati agasawa. Napanda, nagbakasyon iji beach. And without children, sila lang dalawa. And then later on, lumusong silang dalawa sa beach. Nagkukwentuhan lang naman silang dalawa. After several minutes, naklaat di asawa nga lalaki. Ang layo na nila sa pinag-iwanan nila doon sa towel nila. Hindi naman sila lumangoy. Anong nangyari? There is an undercurrent, EJ Danom, that slowly bring them away from the lumusungan nila. You see, if you do not pay attention, that's why it's very important to pay attention to your spouse. Because slowly, ang layo na pala yung relationship. Nag-drift na yung relationship natin. Kumakain naman tayong sabay. Natutulog naman tayong sabay. Okay? Pero honestly, if you are not paying attention, kasla kayo kadagito yung agasawa, adayudan ije pampang. If you allow the undercurrent that will cause you to drift. Ano yung undercurrent na yan? Yun nga, disrespect. Adu dagiti, matatanda na tayo. You can make a list of the things that you do not like. At sabihin ko sa inyo, spouses, asawa nga babae kan lalaki, hindi manghuhula ang ating mga asawa. Sabihin natin yung ayaw natin. It's time. Si Kangay katang ko nga. Sabi ko kay Pastor Emil one time, madikit nga siya, example mo ije ko. Stop. Kasi sabi niya sa akin, alangan nga sa balit ti example ko, dinasi siya at least daitag kinaawatan ta ko na. Kaya lang nasasaktan ako. Kaya lang parang ang feeling ko, sabi ko, ang feeling ko kasi parang na may kat-respect da kanya kaslakas jay. So you see, hindi niya alam na nasasaktan pala, matagal na. Pero hindi niya alam kasi hindi ko naman sinasabi. Until one time, nasabi ko din. Pwede naman tayong mag-date, hindi naman kailangan sa mamahaling restaurant. Ag-walking kayo. So many times, ang ginagawa namin ni Pastor Emil, ado nga tiyempo, ijay lugan. Doon kami nag-a-argue, doon kami nag-aaway. Ano pa? Doon kami nag-date. Nag-date kasi bibili lang kami ng andoks. Tapos awantiin na po eh. Driving lang. O di, yaw awat ko dyan, jay ko ha. Kanok amin dyan na imas, yawat ko dyan. What I'm trying to say is when we invest in our relationship, ano ang makukuha natin? When we invest this respect comes back to us. Amen? If you are already drifting away, maraming kulang. Yun ang tignan natin. Make a list. Umupo tayo.
Sa mga asawang lalaki, gusto ko lang ipakita some of the things that honor looks like. Ito ang mukha ng honor. If you listen to your wife, okay? You listen to your wife. Ang nagli-listen lang kasi sa wife nyo yung anak. At sa totoo lang, pag hindi nagli-listen, kaya tumataas ang boses niya. Kasi walang nagli-listen. Sabi ni wife, inya kamutun heart, mabalinba nga, no ikatumta sapatos mo, ikargam ijay, saan nga gaputa, itakan salas nga nagikat ti sapatos mo, adatamutun dijay, sapatos mo, pati medyas mo. You listen to your wife because your wife is not your katulong. Simple lang yun. Honoring looks like this also. Protecting your wife. Protecting from where? Kaaduan na, madaling i-protect ang asawa kung ang invader nanggagaling outside. Uy, siksi no kunadakat ingkukuyog mo pa'y. Anyay kastam. Wag naman wag nyo nang awayin. Protektaran nyo lang nginin. Kaya lang, maraming conflict nang gagaling inside. Ayaw ng in-law sa daughter-in-law. Ayaw ng mother-in-law sa son-in-law. Ayaw niya sa manugang niya. Simpleng ganun. Anong gagawin mo? Day ta asawam kaslalang katlaki ni inanamot laeng nga kwa. How do you, as a husband, kung ganun ang pagsasalit, day ta asawam kaslamot laeng kini inana, kasday. Protect your wife. Nanang, asawak daytan. Nanang ko si kang asawak daytan. Ang kayumot, ang nakastatan, lumanggag na kat. Masaktan kat, masaksaktanak mo't nga makangkangag. Pag narinig yan ng asawa mo, di ba? Haan nga di jay, wan ngarot. Nyamatan. See? Honoring looks like that. Protect your wife. Honoring is leading your wife gently. Bakit gently? Nakapsot nga rod nga magnaapay nga gulaladam. Gently. Ibig sabihin, when you do things, you do it in a gentle way. Marami. In the bedroom, do it gently. Lead them gently. Kasi nga, mas mahina ang babae kaysa lalaki. Di bale, mamaya para sa mga wives naman. You speak to them kindly. Example lang to. Wag na kayong umalis. Kaya nyo itong i-absorb mga binata at dalaga. You speak kindly. Ano ang kindly? Anya ti inararamid mo ti agmalmalam. Hala. Anya ti inararamid na. Manuti anak yo. Upat, talo. Di da pa'y agiskwila. Jay maysa tin maray jay nga to. Tartarayan na jay maysa agsangsa. Ay. Huwag kayong ganyan. Kayo pag pumasok kayo sa trabaho, iisa lang ang ginagawa ninyo. Yung asawang naiwan sa bahay, kanya lahat ang trabaho. So you have to speak to them gently. Speak to them kindly, I should say. And lastly, you value your wife publicly and privately. So magmamanulaang dagita. Tapno no agawid tayo kat adat tigundaway yo, pwede bang umupo tayo? Maaring bukas, maaring sa isang bukas. At sabihin natin, and this starts when you pray with each other. For wives,
How does honoring looks like? Number one, you respect. Sabi nila, ang mga lalaki daw, egoistic daw. Madaling masaling yung ego nila. Kung totoo yan, then let's respect them if that's true. According to science, it says so. Paano natin sila ire-respect? Sika namati ka, di asawam hanga namati. Makiin inom ijay. Okay. Napan ka, nagmalmalum ka tan nga kininom, agawit tan. Ipapainan nyo madagiti asawa tayo, Tatanta agdengdengeg tayo kadagiti sa saon ni Apo Dios. No, inaramid tayo idi dijay. Hantayo pa'y nangeg dagiti sa saon ni Apo Dios. Tatanta mang mangegan tayo ni Apo Dios, isursuro na tayo so that our relationship becomes healthy. Amen. God is the author of marriage. God is the author of relationship. And in relationship, dito kasi nag-uumpisa. Gusto nung munang masaganang buhay? Sabihin ko sa iyo, your wife brings wealth to your family. Bakit? Yung iisang mata mo lang na naghahanap ng hanap buhay, naging 4 na. Yung 2 paa mo lang na kumikilos para dumami ang resources ninyo, ngayon 4 na. So you see, your wife brings wealth, brings also money in your family. Kaya kailangan natin to. Relationship grows stronger and healthier when we start honoring our spouses. Wives, honor looks like this. You need to put your trust in them. Kasanuak nga agtalak, kanunot nga katatalak. Di ba? Kaya nga pag-usapan na natin. Salamat sa mga husband and wife na nandito, nakikinig kayo. Paano yung mga walang spouses? But you can try. Sabi ko nga, if I change, everything changes. Let's start in us. Okay, honoring looks like this. When we encourage them, amuyo, dagiti asawa tayo, no, ada tayo timang encourage kadakwada. Okay. Kaslangay nga handa nga papatsyon, pero wag na antayo nga ipalubos, nga sabali pa timang encourage kadakwada. Dahil sa encourage na yan. Hanggang sa kanya na nagko-confide imbis na sa asawa. See? So, honoring looks like this. We encourage our husbands. We believe in them even during struggles. Why? Because they are our partner. And partnership is hindi lang one-sided. Ibig sabihin ng partnership, two becomes one in one goal, one journey, is striving to glorify God. Okay? Lagi ko rin itong sinasabi. Your spouse is not your enemy. Si Satan, ang plano niya, division. Okay? And where there's division, the covenant weakens. DJ covenant you, kumapsot. Okay? The way we treat our spouse becomes worship to God. Why? Because marriage is not only relational, it is also spiritual. So, paano to? Anong oras na tayo? So mag-i-stop ako dito because we have more. I pray lang sana na maayos natin yung ating relationship. I have one more. Investing in relationship, investing in honoring towards leaders naman. Sana. Pero this time, I would love to end with this. Relationship or marriage is not only relational, it is spiritual. Why? Because
God is the author of marriage. Kat no ti tarigagay tayo gagayam ken kakabsat, kat nasayaat nga panagpamilya. Rugyan tayo tatan. Okay. Walang awan nga iti naudin. This is the right time. Kadagiti agplan-plano nga agpamilyan to, kadagiti agtutubo nga mangdengdengeg kadagitoy. You have an advantage already. Ta saan yun to kumanga pagnaan dagiti nagnagnaan mi. Gaputa, awan ti pan nakaamumi kadagiti sasaon ni Apo Dios. Where you invest your time, your effort, your resources, idjay kayo matlaeng nga agalan siya. So when you invest your time to your family, okay, what do you expect? Your family grows in your relationship stronger, happier, anya pay. When we invest, okay, I will be talking about our investment in the Word of God, investment in prayer. Ato dagiti mabalintay nga pag-investan. But right now, church, invest in our family. If you are a son, no si kakot anak ka, if you're a son and a daughter, invest in loving your parents. How do you love them? Show them. Uray pa ijay panganan, simpleng pagkuha ng tubig nila pag hindi sila kumuha. Let's start. Pwede bang sa araw na ito, let's start changing our life. And it starts in us. Hindi tayo perfect. Kahit sa tingin ninyo, imbagpay ni Kastoy, imbagpay ni Kastoy. In relationship, comparison is a big, tawag nito, ang anay yung comparison na yan. That it's an undercurrent that makes the relationship drifts away. Marami tayong pwedeng sabihin. Pero sa umagang ito, can you please stand with me and let us pray? If you feel numariknam ket dagiti nasao iti daytoy nga agsapa, some of it ket para kenyam, para ijay familyayo. Just reach out to God and say, Lord, help us. Reach out to God and say, Lord, kaya't kumot tinasaya at nabalegi na ragsak nga pamilya. Tulungan da kami man, Apo Diyos. Show us, Lord God, how we can do this. And I will start changing myself through the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, adu dagiti relationship, Lord God, that started to drift away. Nga Apo Diyos, Lord God, iti daytoy nga agsapa. Apo Diyos, bayaman kadi Apo Diyos nga maiurnos Apo Diyos dagitoy. Tapno Apo Diyos, saan kadi masayang daytoy nga biag nga inted mo kada kami. Nga masayang laeng ijay resentment, Lord God. Ijay panagbabawi, Apo Diyos. Ngem Apo Diyos, ma-enjoy kadi ti tunggal maysa, Apo Diyos, Lord God. Hallelujah. For the children, Lord God, hallelujah, kadagiti anak, Apo Diyos, that had experienced, Lord God, Apo Diyos, conflicts, ijay unag ti familia, Lord God, hallelujah. Lord, ikatem kadi, Apo Diyos, Lord God, dagay resentment spirit kadakwada. Apo tunggal maysa kada kami, suruan na kami, Apo Diyos, Lord God, how to value, Lord God, our relationships, Lord God. Thank you, Jesus. Start, Lord God, hallelujah, to move in us, to touch us, Lord God, so that our relationship, Lord God, can be healed, Lord God, can grow stronger, Lord. Salamat o Diyos, na imba-imbag ka Diyos a pagserserbian mi. Awan ti kasken ka, kat si kalaeng Apo Diyos ti makabaul, ken makaananay kada kami Apo Diyos, tapno sumaysaya at pay Apo Diyos. DJ biyag mi, Apo Diyos. Ikumit ko nga rod ken ka, Apo Diyos, tunggal familia, Apo Diyos, iti daytoy nga sapa, Lord God.
Tunggal may sa kada kami, irepresentar mi, Apo Diyos, dagiti familya mi, Apo Diyos. Pamilya nga nagulo, Apo Diyos. Pamilya nga nalaaw, Apo Diyos. Pamilya that had been slowly drifting apart, Lord God, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Let healing start today, Lord God. Heal the broken wounds, Lord God. Heal the broken relationship, Lord God, hallelujah. Restore it, Lord, hallelujah. For your glory and honor, Lord. Nagtitiwala kami sa iyo, Lord God, hallelujah. Sa umagang ito. Gusto namin maranasan, Lord God, yung buhay that you have planned for us. Thank you, Lord. Bless your people today, Lord God. Bless the fathers, the mothers, the sons, the daughters, Lord God, hallelujah. The grandchildren, Lord God, the grandparents, Lord God, every one of us, Lord God. May we receive your word today with joy in our heart. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen po, Church. Salamat po, Pastor Remy, para sa message po. Yung message about sa honoring relationships po.